to give them attentiveness. Lord, open heart, open mind para sa iyong mga salita. Dahil naniniwala ako, Lord, hindi mo sila ginising ngayong umaga for nothing. Ginising mo sila, Lord, para makausap ka sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong salita. Ang tuluyan at lubusan nilang maintindihan ng iyong tinig at mai-apply nila to, Panginoon, sa kanilang mga buhay at sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Maunawaan nila at maintindihan nila ano ba ang dahilan ng Diyos, bakit sila nasa mundong ibabaw. Lord, salamat po, Panginoon. To you, Lord, we bring back all the glory and honor. In Jesus' name, amen and amen. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayong umaga is Duty of the Believers. Duty of the Believers or the believer's duty. Yan. Kahit pagbalik-balik rin natin, believer's duty, duty of believers is the same. At ito po ay matatagpuan natin sa Matthew or Matthew in English, chapter 29 verse 19. For all those people na matagal na sa pagiging followers, believers of Christ, you know this verse. Napaka-familiar ng verse na to. And this verse is the heart of Jesus. This verse is the passion of Jesus. This verse ay puso ng Biblia. Puso ng Diyos. Yan po. Ang Matthew 28 verse 19 to 20, Jesus said, ito po ay sinabi ni Jesus, "Go, therefore, and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit." Yan. Ito po yung sinabi niya dito sa Matthew. Tapos sabi niya, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo at katapusan ng mundo. Yan po yung sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga disciple, sa kanyang mga followers, sa kanyang mga learners, sa mga mananampalataya and believers. And you and me is believers of Jesus. Sana po mga kausap ko ngayon, and I really believe you are believers of Jesus. And not you are only believers of Jesus, but you are followers. You are Christian. You are children. Ikaw ay sumusunod, tagasunod, nag-aaral, at ang pinag-aaralan mo ay isinasabuhay natin. Yan po ang kinakausap ni Jesus, at ikaw po ngayon ang kinakausap ni Jesus ngayong umaga. Alam niyo po, itong Matthew 28 ay command or utos ng Diyos. Bakit kaya ito iniutos ng Diyos? Bakit kailangan niyang utusan ang kanyang mga disciple? Bakit kailangan niyang gawin ang mga bagay na ito? Gusto niya bang pahirapan tayo? Gusto niya ba tayong, ano yung purpose ng Lord? Why He is commanding His disciple and He is commanding you and me sa mga bagay na ito. Kung tayo po ay nakakilala na kay Jesus, tayo po ay naka-encounter ng pag-ibig ng Diyos, at tayo po ay nagkaroon ng bagong buhay mula sa Lord when we receive Jesus Christ, our God and Savior, tayo po ay nakalaya in our old self, tayo po ay nagkaroon ng tamang relasyon kay Jesus, nabuksan ang ating puso at isipan sa mga bagay-bagay na nais ng Lord. Naramdaman mo na binago ka ng Lord, naramdaman mo pumasok si Jesus sa puso mo, and you have Holy Spirit, and unti-unting nabago ang buhay natin, the way we think, the way we act, nabago ang isipan natin, ang heart natin. That is the work of Jesus in our lives, na hindi natin kayang gawin, but ginawa ng Panginoon through His power. Amen po. At if you will observe ang Biblia, sa lahat po ng nakakilala kay Jesus, like Paul, like Samaritan woman, like disciples, like Zacchaeus, when they encounter Jesus in their lives, nagkaroon ng pagbabago at nagkaroon ng freedom ang kanilang buhay, but hindi lang po natapos doon. Hindi po natapos na nabago ako, napalaya ako ni Jesus, and then I do nothing.
Kung inaral po natin ang buhay nila, hindi po natapos na sila ay nakakilala kay Jesus at maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon sila ng compassion. Nagkaroon sila ng desire. Nagkaroon sila ng paghahangad na hindi lang sila ang maligtas, kundi magkaroon din ng kaligtasan ang ibang mga tao na kagaya ng kanilang sitwasyon dati. Si Paul po ay masigasig nagbahagi ng salita ng Diyos. Ang Samaritan woman, even she is not graduated or nag-graduate ng Bible school, nagtawag siya ng maraming tao at ipinakilala si Jesus, that Jesus is the Messiah. Maging po yung si Zacchaeus, when he encountered Jesus in his life, hindi siya nagdalawang isip na mag-repent. Why? Pinili niyang mag-repent. Gusto niyang ipakita sa tao ang kanyang pagbabago. Why kailangan niyang ipakita na siya'y nabago? Gusto rin niyang mabago ang ibang mga tao. Kung paano siyang binago ni Jesus. Kaya kapatid, when God is in your heart, when you encounter Jesus in your life, at nagkaroon ka ng changes, nagkaroon ka ng pagbabago, not only that, God is commanding you and commanding me and commanding us, go and make disciples. Go and evangelize. Go and soul win. Hindi lang po tayo nakalaya in our old self, in our old life, in our sin, in our chaos life. Hindi lang po tayo pinalaya sa magulo, masalimuot, madilim na buhay, walang pag-asa na buhay. But God is giving you a chance. And God is calling you and teaching you and commanding you, go and soul win. Go and make disciples. Go and evangelize. Yan po yung utos ng Panginoon. And also, by believing and having faith of Jesus, also one of the result or good result is to have compassion, awa, habag sa mga tao na wala pang pagkakilala at ugnayan sa Panginoon. Why? Dahil po, tayo ay ganun dati. Kaya alam nating hindi madali yung ganung buhay. Ganun ako dati, chismosa ako dati. At hindi madaling maging chismosa. Mapapaaway siya, magugulo ang buhay niya. Hindi madaling kokonti ang friend. Hindi madaling lumiliit ang mundo mo. Hindi masarap na maraming kaaway. And I know what I feel and I want them na makalaya sa ganung kalagayan ng buhay because God created them para maging ganun ang buhay kundi magkaroon ng purpose and meaning ang kanilang mga buhay. Kaya po mga kapatid, when we receive an encounter and we receive freedom, we are not thinking only ourselves, but we are thinking for others. Hindi lang natin iniisip yung sarili natin, pero iniisip natin din yung iba na wala pa kay Jesus. Na wala pang ugnayan at relasyon kay Jesus. Gusto mo ring makalaya sila in their old life. Gusto mo ring magkaroon sila ng pagmamahal at relasyon sa Diyos. This is the will of the Lord. Ito yung nais ng Lord. Ito yung gusto ng Lord na gawin natin. Believers of God, believers of Jesus, having faith in Jesus, this is the will of the Father. This is the will of Jesus. We are asking many times, or you are asking yourself, why I'm here in this world?
why God created me, what is the will of the Lord, ano yung gusto ng Lord in my life. Kapatid, one of the will of the Lord and purpose of God in your life is to share the good news. To share the good news to others. Bring people in the pit of Jesus. Share the love of Jesus. That is the will of God in your life. Kaya po itong Matthew 28:11-20, this is a command. Kaya nga po ang una niyan sabi, kaya humayo kayo. Malinaw po na hindi ito utos ni pastor, malinaw po hindi ito utos ni bishop, malinaw po hindi ito utos ni reverend, ng leaders. This is the command of our Lord Jesus Christ. Utos kanino? Utos sa lahat ng believers of Christ. Utos sa mga naka-encounter kay Lord. Utos sa mga pinalaya ng Lord. And if you will ask me kung may karapatan ang Diyos mag-utos, of course, yes. He has authority to command. Ang Ama nating lahat ay may karapatan, may authority, may rights to command us. Amen po. Baka sabihin natin, inuutusan lang ako ni pastor. Inuutusan lang ako ng mga leaders, pahirap sila sa buhay ko. No. Si Jesus po ang nag-uutos. And also, sabi niya sa pangalawang word, second word is, gawin mong alagad ninyo ang mga tao sa lahat ng bansa. Gawin ninyong alagad ko, hindi alagad ng sino man, kundi alagad ng Panginoong Diyos. Alagad ko mga tao sa lahat ng bansa. Ibig sabihin po, gusto ng Diyos, alagad niya ang lahat ng tao sa buong mundo. Kaya lang, kung pag-aaralan natin, susuriin natin ang mundong ibabaw, maraming alagad nino. Alagad ng kanilang sariling pagnanasa. Alagad ng kanilang flesh. Alagad ng kanilang mga sariling desisyon na hindi makadiyos na desisyon. Alagad ng salapi. Alagad ng kalaban ng Diyos. Maraming tao ang alagad at alipin ng kasalanan. Nakakalungkot. Maraming magnanakaw sa gobyerno dahil alagad sila ng pera. Alagad sila ng pagiging greedy. Alagad sila ng pagiging ganid. Inuutusan sila ng kasalanan dahil alipin sila ng kasalanan, napapasunod sila ng kasalanan. Kaya pala gusto ng Lord maging alagad niya ang buong mundo. Dahil kung alagad tayo ng Diyos lahat sa mundong ibabaw, walang magnanakaw. Walang mag-aaway. Lahat nagmamahalan. Lahat nagkakaunawaan. Lahat nagtutulungan. Pero masakit isipin, kukunti lang ang alagad ng Diyos. Marami ang alagad ng kalaban ng Diyos. Ang gulo ng mundo dahil ang daming tao sa mundong hindi alagad ng Diyos. Kaya ang gulo ng mundo. Daming nagpapalaglag, ang daming abortion, ang daming nagpapakasal, babae sa babae, lalaki sa lalaki. At hindi yun ang nais ng Lord. At ang mga bagay na yun ay magdadala sa kanila sa kamatayan na walang hanggan sa impyerno. Kaya pala inuutusan ka ng Diyos. Inuutusan tayo ng Diyos. Gawin mong alagad ko ang lahat ng tao sa mundong ibabaw. May karapatan ng Diyos na maging alagad ang lahat ng tao. Tandaan niyo po, may karapatan ang Diyos na pasunurin, maging alagad ang lahat ng tao. Why? Nilikha sila ng Diyos.
Hawak ng Diyos ang kanilang buhay. Their breath, their life, their everything that they have is from God. Without God, we are nothing. Wala tayo. Wala kang hininga. Wala kang buhay ngayon. Wala kang magandang buhay ngayon. Wala ka nang hinahawakan mo. Hindi mo nagagawa ang lahat ng bagay na meron ka ngayon. Nagagawa mo. Masaya. Masaya ang pamilya mo. You can travel. You can eat anything what you want. You cannot do everything without God. And God has a rights and authority na maging alagad tayo ng Diyos dahil nilikha lang tayo ng Diyos. Nilikha ka lang. Nilikha lang ako ng Panginoon. Amen po. May karapatan ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko at may karapatan siya na mag-utos sa bawat isa sa atin. Number 3, bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Baptizing them. Baptizing is announcing that we are followers of Jesus. You are proud. Yung sinasabing baptizing is you are proud na you are the member of the family of God and you are announcing that namatay ka na sa luma mong pagkatao at pagkabangon mo ay ikaw ay bago na. Bagong ikaw. Inilibing mo na yung dati mong pagkatao at nung umahon ka ay mabubuhay ka na sa kung ano ang nais ng Lord. That's why God and Jesus is telling us, baptize them sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. And number 4, turuan niyo silang sumunod sa aking mga utos. Turuan niyo silang sumunod sa aking mga utos. Maraming tao ang sumusunod sa utos ng mga tao, pero hindi sa utos ng Diyos. Amen po. And don't misunderstand all the pastor who is telling you sumunod kayo. Baka sabihin nyo, my pastors, my leaders, my bishop, my reverend have no authority over our lives. But Jesus has authority over your lives. And ang pastor po, leaders, a reverend, bishop, ay walang ibang tinuturo kundi ang salita ng Diyos. The Word of God, the Bible, has authority na sundin natin. At ang inuutos at tinuturo ng mga pastors is the Word of God. Word of God. Amen po. Kung sinasabi natin walang karapatan ng pastor na utusan kami, walang inutos si pastor na galing lang sa sarili niya. Iniutos niya kung ano yung inutos ng Diyos. Amen po. And number 5, may pangako ang Panginoon. Tandaan ninyo, put in your mind, do not ever forget, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Anong ibig sabihin ni Jesus? Why is telling this? Do not worry, huwag mong kalimutan, tandaan ninyo, kasama niyo ako hanggang sa dulo ng panahon. Ayaw niyang matakot kang gawin ang kalooban ng Diyos. Ayaw ng Lord, duwag ka. That's why He is telling you, I am with you. I will go with you. Pinapalakas ng Lord ang loob mo na gawin ang kalooban ng Diyos at utos ng Diyos sa ating lahat. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. I will go with you. Hindi ang kasama mo ay sino man, but kasama mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo para gawin ang mga bagay na ito. And I will repeat again, soul winning, evangelization, sharing the love of Jesus is command by God. Do not ever forget, this is command by the Lord Jesus Christ. This is the heart of God. This is the desire of His heart.
And if we are followers of Jesus, and if you are believers of God, and if you are children of God, and you are believing in His love and His power, His heart become your heart. Ang puso niya ay dapat puso mo. Yung habag niya ay maging habag mo din. Yung awa niya ay magkaroon ka rin ng awa. Yung desire niya ay maging desire mo. Why? You are children. Dapat naa-adapt mo yung puso ng Ama. Dapat naiintindihan mo yung gusto ng Ama. Dapat nauunawaan mo, this is the command of my Father, and I'm a children of God. Kung anak ka ng Diyos, you really know what is your part in God's kingdom. This is the passion of my Father. And if I'm a children of God, this is also my desire and my passion. Amen po. Soul winning, alam niyo naman po kung ano to. Soul winning, sharing the love of God to others, sharing your belief, sharing your faith to others, and giving a chance to others to receive Jesus Christ as God and their Savior. This is the fruit of your salvation. Ito ay bunga ng iyong kaligtasan mula kay Kristo. Ito ay bunga ng iyong kaligtasan mula kay Kristo. It is your response of your love for God. Ito yung ibinibigay mong response. Hindi naman bayad, but ito yung ano bang response? Ito yung tugon. Yan, thank you, Pastor. Tugon mo sa pagmamahal mo sa Panginoon. Ito'y nagpapakita ng yung debosyon sa Lord. Ito'y nagpapakita ng yung pagmamahal sa Panginoon. Ito'y nagpapakita dahil mahal mo ang Diyos, gusto mong sumunod sa Diyos. This is the fruit of your salvation. This is the response of your love and devotion for Jesus. I will repeat, this is request or utos. Ito yung gusto ng Lord. And this is our duty as a believers. This is our duty as a believers. Ano nga ba ang soul winning? Why this is so important sa Panginoon? Bakit ba ito mahalaga sa Lord? Bakit ba ito ay kailangang iutos ng Lord? Number one, what is the reason behind? Number one, soul winning is giving glory to our Lord Jesus Christ. Soul winning is giving glory to our Lord Jesus Christ. In 1 Corinthians chapter 10:31, kaya nga, in 1 Corinthians chapter 10 verse 31, kaya nga kung kayo'y kumakain, umiinom o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyong lahat sa ikararangal ng Diyos. Sa ikararangal ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin, pumupunta ka sa church, nagwo-worship, nagpe-pray, everything na ginagawa mo, hindi mo dapat to ginagawa in your own. Dahil ito lang yung gusto mo. Dahil gumagawa ka para mabigyan ng kaluwalhatian at karangalan ng pangalan ng Diyos. You are not living in your own. You are living for God's glory. You are living for God's glory. And soul winning is giving glory to the name of Jesus. Ang pagsusoul win ay nagbibigay ng karangalan, kaluwalhatian sa pangalan ng Diyos. Amen po. Sa halip, sabi nga po in 1 Corinthians 10:33, kasabay lang nung 10:31, diretso lang tayo in 33, sabi po sa verse 33, sa halip, sabi ni Paul, sa halip tularan ninyo ako. Napakakumpiyansa ni Paul. Tularan ninyo ako. I'm a good example. It's the same like that. Siya ay nagsasalita ng ganyan. Tularan niyo ang ginagawa ko. Sinisikap kong magbigay ng kasiyahan, mabigyan ng kasiyahan. Sinisikap kong mabigyan ng kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Why? Bakit sinisikap ni Paul na mabigyan ng kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa niya? Hindi ko inuuna ang sarili ko. Hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan.
kundi kapakanan ng marami. Why? Bakit inuuna niya ang kapakanan ng iba? Upang maligtas sila. The reason why Paul is striving to do the good things to others, not only for himself, inuuna niya ang iba, ang kapakanan ng iba. Gusto niyang ipakita na he is a good example. Not only that, gusto kong maligtas ang maraming tao. Gusto kong maging pagpapala sa iba. Gusto kong makita si Jesus sa aking buhay. Are you striving? We are striving na mabigyan ng kagalakan ang puso ng iba para lang maipakitang nandyan si Jesus sa buhay natin? Or masakit isipin? Sam is telling us, Christian ba sila? Born again ba sila? Bakit ganun sila? Bakit nag-aaway sila? Bakit hindi sila nagmamahalan? Born again ba sila? The question is, are you striving? Nagsisikap ba tayo mabigyan ng kasiyahan ng lahat ng tao sa bawat ginagawa natin? Inuuna ba natin ang iba kaysa sa sarili natin? Sabi ni Paul, hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan, kundi kapakanan ng marami. Bakit? Para lang maligtas sila. Nakita po natin, hindi selfish po. Kasi alam niya, ito'y magbibigay ng karangalan at kaluwalhatian sa pangalan ng Diyos. Kaya sabi ni Paul, tularan niyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Tularan niyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Kapatid, if you want na maluwalhati ang Lord sa buhay mo, have a Christ character. Magkaroon tayo ng katulad ng ugali ni Kristo. Kinakalimutan minsan ang sarili para lang maligtas ang iba. Hindi dapat tayo namimili ng tutulungan. Hindi tayo namimili ng kinakamayan. Hindi tayo namimili ng kinakausap. Dapat happy ang lahat. Happy sila, happy ka, happy tayo sa loob ng church, happy ang mga bisita at nakita nilang nandiyon ang Diyos. Why? Hindi tayo choosy. Kakamayan ko si sister kasi mukhang mabango, mukhang maganda, mukhang may pera, makakapangutang ako. Hello po. Nagpaparaya po ba tayo? We are not seeking our own benefits. Pero sinisik natin yung iba. Hinahanap natin kung ano yung magbibigay ng convenience sa iba, magpapasaya sa iba para babalik sila sa church. Dito ka umupo, sister, dito may electric fan, dito may aircon, dito komportable. Nakamayan ba natin yung mga bisita? Nilitian ba natin yung mga bisita? Nagngingitian ba tayo sa loob ng church? In Jesus' name, huwag tayo magpairingan sa church sa pangalan ni Jesus. Sabi niya, kinakalimutan niya ang sarili niya para sa iba. Sa mga pagkain, sa mga bisita, unahin natin ang mga bisita. Amen po. Para makitang nandun si Lord sa ating kalagitnaan. This verse is teaching us, believers of Christ, do everything for God's glory. Do everything for God's glory. Han, electric fan please. Luke 15:7, sabi po sa Luke 15:7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan tumalikod sa kasalanan
kaysa siyam na put siyam na matuwid na hindi naman nangangailangan ng pagsisisi. Sabi po sa Luke 15:7, sabi po sa Luke 15:7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan tumalikod sa kasalanan kaysa siyam na matuwid na hindi nangangailangan ng magsisi. Alam niyo po, kung ang isang makasalanan ay lumapit kay Jesus, tumanggap kay Jesus, nakakilala kay Jesus, meron pong party-party sa langit. Sila po ay nagsasaya sa langit kasama ang Diyos na mga anghel dahil merong nagkaroon ng kaligtasan. The heaven is rejoicing. God has a great joy when somebody received Jesus Christ as their God and their Savior. Amen po. Kaya dapat pasayahin natin ang puso ng Diyos. Pasayahin natin ang mga anghel sa langit at napapasaya natin ang langit kung merong taong tumanggap kay Jesus bilang sariling Diyos at tagapagligtas ng kaniyang buhay. And that is giving glory in the name of Jesus. Hindi tayo nagpapalungkot sa langit. Hindi tayo nagpapayak sa Diyos. Hindi tayo nagpapasama ng loob ng Diyos. Hindi tayo nagpapaluha sa langit. Ginagawa natin ang paraan natin by the grace of God and by the working power of the Holy Spirit na makapag-soul win para magalak ang puso ng Diyos. Amen po. It is the way of giving glory to our Lord. In Luke 15:7, encouraging us to perform soul winning with intention of glorifying the name of the Lord Jesus Christ. This is nagbibigay ng encourage to each one of us to perform na gawin natin ng tama at naaayon sa nais ng Lord ang pagsusolwin with intention of glorifying the name of Jesus. Intention mo, pinipili mo, gusto mong mapasaya ang puso ng Lord. Even there's a lot of obstacles. There's a lot of mga dahilan o reason na pwedeng hindi, pero ino-overcome mo yon kasi intention mo na mapasaya ang puso ng Diyos. Intention mo na bigyan ng glory ang pangalan ng Diyos. Kaya kahit may mga dahilan at mga distraction, ginagawa mo for God's glory. Soul winning is a sign you have a holy fear and reverence to God. Soul winning is a sign that you have a holy fear and reverence to God. Merong kang takot, banal na takot sa Diyos at merong kang respeto, paggalang, pag-honor, paggalang sa Panginoon. In 2 Corinthians 5:11, Paul said, kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao. Uulitin ko po. Paul said in 2 Corinthians 5:11, kaya nga, dahil may takot kami sa Lord, may takot kami sa Panginoon, kaya nga dahil takot ako sa Lord, sinisikap naming hikayatin ang mga taong manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao. Your fear is inspiring you to do the will of God, to soul win. Your holy fear encouraging you, inspiring you, pushing you na magdala ng maraming tao sa paanan ng Diyos. Your fear, your reverence to God is giving you ng puso na nag-strive, nagsisikap. Pag sinabing nagsisikap, hindi madali, pero pinipili mo pa rin gawin. Pag sinabing sinisikap, hindi yun ganun kadali, pero gumagawa ka ng pamamaraan para lang mo magawa. That is striving.
Hindi madali. Pero sinisikap mo pa rin. That is striving. Dahil gusto mong mabigyan ng kagalakan ang puso ng Diyos at dahil meron kang takot, holy fear to our Lord at meron kang respeto sa Panginoon. Kahit pa sabihin ng mga tao, nami-misinterpret po si Paul dito ng mga taga-Corinthians. Kaya nga sabi niya, God knows my heart. God knows who I am. Alam ng Diyos kung sino kami. Kasi nami-misinterpret sila, nadjudge sila. Minsan ba nadjudge tayo pag soul win? Sinasabihin ba tayo ng mga sasakit na masasalita? Pag tayo nagsusoul win, sinasabihin ba tayo ng mga crazy? Sinasabihin ba tayo ng mga bad words? Na meron na kaming reliyon, huwag ka na magano. Sabi po ni Paul sa verse 13, 2 Corinthians 5:11 and then 2 Corinthians 5:13, sabi po ni Paul, kung kami may nasisiraan ng isip, kung sa tingin nyo kami ay baliw, nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. Nasabihan na po ba tayo ay baliw? Dahil nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos? Nasabihan na ba tayo ng baliw dahil nag-amen tayo? Hallelujah! Nasabihan ba tayo ng baliw dahil paiyak-iyak tayo? Nasabihan na ba tayo ng baliw dahil nag-change tayo daw ng religion? Nasabihan na ba tayo ng baliw? Bakit ka nagbo-born again? Nasabihan na ba tayo ng mga baliw dahil sa mga ginagawa nating pag-iyak, pagluhod, pananalangin sa Panginoon at pagtaas ng kamay? It is okay. Pag sinabihan ka na ng baliw, totoo ka nang pinakakatulungkod ka na. Ate Ann, bukas po ang mic nyo. Nasasabihan ka ng ganon? Pag nasabihan ka ng ganon, is a sign. Anak ka na ng Diyos. Followers ka na ng Diyos. Amen po. Okay lang pong masabihan tayo ng ganon. Doing the will of God and soul winning, sometimes nami-misinterpret po tayo. But it's okay. Okay lang po yun. Uulitin ko po, meron pong another verse. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 4, 2 Corinthians chapter 6 verse 4, sa halip sa lahat ng pamamaraan o paraan, sinisikap naming ipakita ang aming katapatan bilang mga lingkod ng Diyos. Kami ay matyagang nagtiis ng lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian at kagipitan. Paul is encouraging each one of us. Sa halip, sa lahat ng paraan, sinisikap naming ipakita ang aming katapatan bilang mga lingkod ng Diyos. Kami ay matyagang nagtiis. Nagtiis ka na ba, kapatid? Nagtiis ka ng lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian at kagipitan? It is okay. Sinasaluduhan ko po ang lahat ng taong nagsisikap, nahihirapan, namimighati, nagtitiis ng kagipitan para lang masunod ang kalooban ng Diyos. And if your heart is this is what Paul said, I salute you po. Hinahangaan ko po kayo. Amen po. Yan po ang mga pinapalakpakan sa langit. Yung mga nagsisikap, nagtsatsaga ng lahat ng uri ng kahirapan, nagtitiis sa lahat ng naririnig na masasakit na salita, pinapalakpakan po yan sa langit. At sinasabihang, well done, my good and faithful servant. May oras pa po ba tayo? Ano na po bang oras? Naku, matatapos na. Sige po. Marami pa po to. Soul winning is a sign we are truly servant of God. Soul winning is a fruit of your labor to our Lord Jesus Christ. Soul winning is a sign that the Holy Spirit is with you. That the Holy Spirit is with you. Soul winning is a sign that the Holy Spirit is with you. The Holy Spirit is working in your life. Sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan sa pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria at sa dulo ng daigdig.
God is giving us the Holy Spirit para empower ang mga believers to witness, para maging saksi tayo na tagapamalita ng kanyang mabuting balita at ng kanyang pagmamahal. When we do it by the power of the Holy Spirit within us. If you truly, you are believers, you are the children of God, you receive Jesus Christ, you receive the Holy Spirit in your life. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay. So Romans chapter 8 verse 9, for all those people who write, Romans chapter 8 verse 9, ngunit hindi na kayo mamumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyan. Amen po. I hope lahat tayo may Holy Spirit. Kasi kung wala daw si Holy Spirit, hindi ka kay Christ. Amen. Amen. I'm not telling this in my own. The Bible is telling us, ngunit kung hindi kayo namumuhay ayon sa ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi hindi na tayo namumuhay in our own flesh, na lagi tayo napapasunod ng laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, kung wala ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyan. Hindi kay Kristo ang taong iyan. I hope and I pray lahat tayo ay para kay Kristo dahil nananahan si Kristo sa atin. The truth is, God is with you. Amen po. God will empower you. God is with us. If you don't have Holy Spirit, you are not for God. If we have Holy Spirit, we have power and boldness to share the good news to others. To share the good news to others. And this is the last, medyo mahaba pero the last pa rin, ang your testimony is the most powerful tool for you to soul win or to evangelize. Your testimony is the most powerful tool for you to soul win or to evangelize people. Allow they heard your testimony. How God moves in your life. How God changed your life. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. People may maybe argue with your theology, with your beliefs. Maybe mag-argue sila sa ating paniniwala, sa ating theology na pinaniniwalaan, sa ating pananampalataya at paniniwala at prinsipyo, but they cannot deny your experience to Jesus. Kasi ikaw yung naka-experience noon. Kaya, your testimony, yung karanasan mo sa Diyos, huwag mong ikahiyang sabihin. That is a powerful tool na maging kagamit-gamit para mag-soul win. Your testimony is so important. How Jesus accept you. How Jesus accept me even we are a sinner. Kahit tayo ay makasalanan, tayo ay maraming karumihan, maraming kabalbalan sa buhay, tayo ay dating puno ng inggit, yabang, sinungaling, kung ano-anong kasalanan ang ating nagagawa. Yung ibang tao, mamamatay tao, yung iba magnanakaw, yung iba makalaman, yung iba madaming kasalanan, nagdodroga. Pero yung testimony mo kung paano ka binago ni Jesus, that is a great tool para maka-soul win. Kaya po, use your testimony for God's glory. How God forgive our sin, kung gaano man yung kalaki, kadami, pinatawad tayo ng Panginoon. How God love us so much. How God release you in darkness and chaotic life, kung paano tayo inalis ng Diyos sa madilim na buhay, sa buhay na magulo,
sa buhay na punong-puno ng galit, sa buhay na punong-puno ng kadiliman, kung paano tayo dinala sa liwanag at namuhay tayo na punong-puno ng pag-asa. Your testimony is a powerful tool. How God healed us. Through your testimony, the people can touch the heart. Pwedeng mahipo ng Diyos ang puso ng mga tao sa pamamagitan ng testimony mo. Your testimony is a serve as an invitation for others to experience Christ in their lives. Your testimony is a serve as an invitation to others para maka-experience sila kay Kristo, para ma-inspire sila. I want to experience Jesus like what you feel, like what you experience with Jesus. I want to experience that. That's why your testimony is a big encouragement, big invitation sa mga tao na, Lord, I want to experience this kind of life. I want to experience Jesus in my life. Naranasan ka niya. Gusto ko rin maranasan yon. Kaya your wag mong ipagdamot yung testimony mo. Your testimony is a big encouragement to others. Your testimony is a big evidence na buhay ang Diyos, na nagbabago ang Diyos ng buhay ng tao. Is an evidence na merong Diyos sa buhay natin, na may pag-asa ang mga taong magbago. Kaya wag kang manahimik. Sabihin mo ang testimony mo sa maraming tao, because this is a powerful tool. And your testimony bring glory to God. Your testimony demonstrate the power of God. Amen po. Kaya po, dapat hindi tayo nag-aatubiling ibahagi yung mga bagay-bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Your testimony can connect human. You can get their attention. You can get your attention through your testimony. This is not religious propaganda. Your story provide hope to others, most especially your transformation. Kaya mga kapatid, dapat nababago talaga tayo. Dapat nabago talaga tayo. Kasi yung pagbabago mo, this is a powerful tool para masabi mong buhay ang Diyos sa buhay natin. Your testimony is easy to share because this is your story. This is not my story. And we have different kinds of story in our life. Iba-iba yung galaw ng Diyos sa buhay natin. Iba-iba yung kwento ng buhay natin. Iba-iba yung paano natin mai-encourage ang mga taong nakikinig sa ating testimony. Kaya kapatid, dapat nabago ka. Dapat nabago ka. Paulit-ulit po ako. Dapat nabago tayo. Kaya dapat magbago na tayo ng totoo. Amen po. Isinasama ko ang sarili ko dahil marami pa rin akong dapat baguhin. Amen po. Kaya po, alam niyo po mga kapatid, sana hindi tayo takot humarap sa Lord pagdating ng panahon. You like it or not, you and me ay haharap sa Lord. Magsusulit tayo sa Lord. Hindi po tatanungin ng Lord kung ano yung grades mo. Hindi tatanungin ng Lord kung gaano kadami yung sahod mo sa BA. Any kinds of work that you have. You are managers, you are any kind of your job, mataas, mababa, hindi po magtatanong ang Diyos kung naka-millions ka na, billions, trillions. Itatanong ng Lord, ilang kaluluwa ang nadala mo kay Jesus. Hindi po after si Jesus sa degree mo. Hindi after si Jesus sa husay at galing mo. Dahil alam naman ng Diyos, narating mo yan dahil kasama mo siya. Pero tatanungin ka ng Diyos, ilang kaluluwa ang nadala mo sa akin. Ilang tao ang na-save through your testimony? Ilang tao ang nagkaroon ng kaligtasan through your life? Yun ang itatanong ng Diyos. And I hope and I pray in Matthew 25:23, sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, his master said to him, well done and faithful servant, enter to the joy of your master. Pag sinabi pong well done, nasatisfy ang boss mo in your performance. At pag sinabi ng Diyos sa iyo, well done, nasatisfy si Lord sa paglilingkod mo sa Kanya. Are you ready na sabihin ng Diyos, well done? Kasi ginawa mo ng tama at ng buong katapatan ng paglilingkod para sa Lord. At sinasabihan lang ng well done, yung mga taong good and faithful servant. Ibig sabihin ng well done, na satisfied si Lord sa performance, sa effort,
sa pinakita mong paglilingkod. Are you good and faithful? Ang sinasabihan lang ng well done is yung good and faithful servant. Dapat meron tayo nito. Dapat meron kang good and faithful character bilang lingkod ng Diyos. Dahil nagawa natin yung misyon, nagawa natin yung pinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. And He will reward us. Ang sabi po, enter into the joy of your master. Enter into the joy of your master. Walang iniimbitahan ng isang tao na halika, makipagsaya ka sa akin kung hindi ka malapit sa Kanya. Iimbitahan ka ng Diyos to come and enter to the joy of my master. Ibig sabihin nun, hindi lang nagawa mo, naging faithful ka. The reason why, bakit nagawa mo yon, naging malalim ka sa relasyon mo sa Diyos. Naging malalim yung pagkaugnayan mo sa Lord. Naging malalim yung relasyon mo sa Lord. You have intimate relationship with God. Meron kang malalim na ugnayan. Hindi ka isasama ng Diyos sa kaharian niya kung wala kang malalim na ugnayan at pagkakilala sa Kanya. Kaya mo nagawang maging good and faithful dahil malalim ka sa Lord. Kaya ka nasabihin ng well done dahil good and faithful ka at nagawa mong maging good and faithful dahil malalim yung connection, yung love, yung intimacy mo sa Panginoon. Amen po. Kaya po mga kapatid, sana lahat tayo maimbitahan at sabihin sa atin, well done, good and faithful servant, come. Come. Sana po lahat tayo. And this is reminder to all of us. Lahat tayo haharap sa Lord. And I will repeat, hindi tatanungin ng Lord ang mga bagay na pinagkakaabalan natin sa trabaho. Ang tatanungin niya, naging mabuti ka pa na lingkod ng Diyos habang nabubuhay ka sa mundo ito. Alam niyo po, ang mga tao sa mundo, sina Stephen, namatay sila dahil sa paglilingkod sa Lord. Hindi madali yung naging buhay nila. Maraming tao, madali ang buhay ngayon. They easy to get money. They easy to get an easy life and happy life. Pero ibinibenta nila ang kaluluwa nila sa demonyo. Ibinibenta nila yung kaluluwa nila sa impyerno. They have happiest life in this world, full of money, full of billions, trillions sa buhay nila. Pero sinasanla nila yung kaluluwa nila sa demonyo. Sabi nga po, ano kung makuha mo ang lahat ng yaman sa mundo? Ano kung meron ka na lahat? Kung ang kaluluwa mo naman mapupunta sa impyerno. They want easy life. They want easy money. Hindi po madaling maglingkod sa Lord. Risky. Hindi madali. Pero ito yung buhay na nais ng Lord sa bawat isa sa atin. Yung meron kang paglilingkod. Yung meron kang paghahangad na magamit ang buhay mo for God's glory. Nape-persecute tayo. Sasabihan tayo ng pangit. Pero mas maganda na yung hindi easy yung buhay natin kesa naman papunta tayo sa impyerno. And doing the will of the Lord is not easy. Not easy. Pero may pangako ang Diyos. Sasamahan ka niya. Sasamahan ka niya. Sasamahan ka niya. Kaya po mga kapatid, sana ngayong umaga, na-check natin yung sarili natin. I am doing the will of God. I am doing the duty of the believers. I am doing kung ano ba yung inukumand ng Diyos sa akin. Sana na-open yung mind natin and heart natin this morning. Salamat po and God bless po sa bawat isa sa atin. Let us pray.
Lord, thank you for your word this morning. Thank you that you are with us. Thank you for your people. Thank you, Lord, sa pagkakataon na nakuusap mo sila ngayong umaga. And also, Lord, thank you for using me as your servant. I hope and I pray na gawa ko ng tama at naituro ko ng tama ang iyong salita. And thank you sa privilege na magamit mo for God's glory. And I believe, Lord, this is not an accident. This is your will ngayong umaga sa lahat ng iyong anak. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name, amen and amen. Thank you. Thank you.